What's up, KAG? Akala mo bullish? Akala mo safe? Tapos biglang bumagsak? Hindi dahil sa market, kundi dahil may mga investor na sabay-sabay nagbenta at hindi mo man lang nakita na paparating pala sila. Tanong, ilang beses ka nang naging exit liquidity nang hindi mo alam? Pag-usapan natin. Let's go! Reality check. Alam mo, isa sa pinakadelikadong bagay sa crypto, hindi yung volatility, hindi yung bear market, kundi yung mga bagay na hindi mo nakikita. Kasi kung alam mong babagsak, pwede kang umiwas eh. Pero paano kung hindi mo alam na may paparating na self-pressure? Tanong ko sa'yo, check mo ba kung sino may hawak ng token na binibili mo? O chart lang ang tinitignan mo? Ano ba talaga ang vesting? Simple lang. Ang vesting, paraan yan para hindi ibigay agad lahat ng token sa investor o team. Instead, unti-unti nilang nakukuha over time. Halimbawa, ang investor bumili ng token at $0.01. Ang current price ay $0.5. Pero hindi pa nila hawak lahat ng tokens nila. Monthly, may unlock. At anong mangyayari? Every unlock, may chance na magbenta sila. Hindi dahil masama yun, kundi dahil profit na yun. Ikaw ba, kung times 50 na yung pera mo, hindi ka ba magbebenta? Be honest. Ang problema, hidden vesting. Dito na nagiging delikado. Hindi lahat ng project transparent. May mga hindi malinaw ang vesting schedule, hindi updated ang token unlock, o mas malala, intentionally tinatago. So habang ikaw bumibili sa hype, may ibang tao na naghihintay lang ng unlock date. Parang ganito yan. Ikaw, pumapasok sa party. Sila, palabas na. Hawak na yung pera. Bigyan kita ng senaryo. May coin, trending sa Twitter, bullish ang community, lahat na nagpo-post, next 10x. Ikaw, bumili ka. After 2 weeks, biglang nag-dump ng 30%. Anong iniisip mo? Bad? Whales manipulating? Bad news? Pero ang totoo, may vesting unlock lang. Hindi ka natalo ng market. Natalo ka ng information gap. Bakit ginagawa ito? Ito yung real talk. Bakit may hidden vesting? Para hindi matakot ang retail. Para hindi agad bumagsak ang presyo. Para ma-maintain ang hype. Kasi kung sasabihin nila upfront na, uy, next month may 20% supply unlock. Sa tingin mo, may bibili pa? Let's be fair. Hindi lahat ng vesting masama. Ang strength nito, prevents instant dump, gives stability sa early stage, encourage long-term holding. At ang weakness naman nito, creates delayed selling pressure, can trap uninformed investor, easily abused kung walang transparency. Ito yung mga red flags na dapat mong tignan. Ito yung mga hindi madalas tinuturo sa marami. Kapag nagre-research ka, ang hanapin mo, tokenomics breakdown, vesting schedule, monthly, quarterly, unlock percentage. Sino may hawak? Ang team? Ang mga VCs? Kung wala kang makita, that's already a red flag. Hindi mo kailangan ng proof na scam. Kailangan mo lang ng enough doubt para umiwas. Para sa mga newbie, kung beginner ka, ito ang simpleng mindset. Hindi sapat na maganda ang project. Kailangan mong tanungin, sino ang kikita kapag tumaas ito? At mas importante, sino ang magbebenta kapag kumita na sila? Sample, kung 40% ng supply ang ihawak na ng mga investors at nakabesting sila for 1 year, ibig sabihin, for the next 12 months, may potential sell pressure ka. So kahit bullish ang chart, may invisible resistance. Ito ang personal take ko. Hindi ako basta-basta bumibili ng coin na hindi malinaw ang vesting. Kasi para kang naglalaro ng game na hindi mo alam ang rules. At kung hindi mo alam ang rules, ikaw ang talo. Simple. Tanong. Kung may hawak ang coin ngayon, alam mo ba kung kailan ang next unlock? Kung hindi, baka hindi investment yan. Speculation lang. Sa next na part ng journey mo, mas lalala pa ito. Kasi hindi lang vesting ang problema. May mas malala pa. Liquidity traps na design mismo para maipit ka. Pero ibang usapan na yun. So next time na makakita ka ng pump, huwag ka agad ma-excite. Tanungin mo muna, may paparating bang sell pressure na hindi ko alam? Kasi sa crypto, hindi sapat na tama ka. Kailangan, mas maaga pa.
At kung di mo alam kung sino ang exit, malamang ikaw yun. Game on! Biglang nagising